May tahimik na digmaan na nagaganap sa loob ng karamihan sa atin. Isang labang bihira nating pag-usapan. Hindi dahil hindi ito nakikita, kundi dahil naging normal na ito sa atin. Gumigising tayong pagod. Lumilipas ang araw na tila may ulap sa isipan. Hirap makaramdam ng tuwa, gana o koneksyon. Isinisisi natin ito sa ating routine, sa trabaho, sa mga screen, kahit sa panahon. Pero sa pinakaugat nito, may mas malalim na dahilan. Ang kawalan ng balanse sa chemical ng ating utak. Isa sa mga pinakakadalasang hindi napapansin sa equation na ito ay ang dopamine. Ang dopamine ay hindi lang chemical ng kasiyahan, ito rin ang molekula ng motibasyon. Ito ang nagtutulak sa iyo para bumangon, mag-focus, magsikap, at makaramdam ng kasiyahan. Kapag nasa tamang antas ang dopamine, mas magaan ang pakiramdam ng buhay. May direksyon ang iyong enerhiya at may puwang ang iyong damdamin para huminga. Pero kapag bumaba ito, parang lahat ay bumibigat. Kahit ang pinakasimpleng gawain. Sa panahon ngayon, kung saan sobra-sobra ang stimula sa isang banda at tuloy-tuloy ang pagkapagod sa kabila, maraming tao ang hindi namamalayang ubos na ang kanilang lakas. Pero heto ang magandang balita. Ang dopamine ay abot kamay mo. Hindi mo kailangan ng reseta para muling maramdaman na buhay ka. At hindi mo rin kailangang takasan ang iyong buhay para muling pag-alabin ang apoy sa loob mo. May mga natural at makapangyarihang paraan upang muling iayos ang wiring ng iyong utak, ibalik ang balanse, gisingin ang motibasyon, at maramdaman muli ang koneksyon sa iyong sarili. At yan mismo ang tatalakayin natin ngayon. Ang 10 pamamaraang ito ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito'y tungkol sa muling pagkonekta, sa pag-angkin muli ng mga maliliit at madalas nating nakakaligtaang gawi na may kapangyarihang baguhin ang kabuuang emosyonal na tanawin ng ating buhay. Kung pakiramdam mo'y parang natigil ka, manhid, o parang hindi ka ikaw, para sa iyo ang episode na ito. Kapag natutunan mong paramihin ang dopamine sa tamang paraan, dahan-dahan, may layunin at tuloy-tuloy, hindi ka lang basta gagaan ang pakiramdam, magiging mas mabuti ka rin. Mas malinaw, mas matatag, mas konektado sa tunay mong pagkatao. Simulan natin ang paglalakbay na ito, hindi bilang isang habol sa kasiyahan, kundi bilang pagbabalik sa balanse, sa presensya, sa enerhiyang nagmumula sa loob, hindi sa papuri ng iba. Ang kalusugang pangkaisipan at emosyonal ay hindi luho. Ito ang pundasyon ng lahat. At ngayon, panahon na para muling buuin ang pundasyong iyon, hakbang sa bawat pagkakataon. 1. Gumalaw kahit dahan-dahan. Napansin mo na ba kung gaano kaiba ang pakiramdam ng mundo pagkatapos ng isang maikling paglalakad? Hindi lang sa katawan, kundi pati sa isipan at damdamin. Parang nawawala ang ulap, lumuluwag ang tensyon. Mas malinaw kang mag-isip, mas buo kang huminga, at mas nararamdaman mong ikaw ka muli. Hindi yan aksidente. Hindi lang dahil sa sariwang hangin o sa
pagpapalinis ng isip. May nangyayaring kemikal sa loob ng iyong utak. Kahit ang simpleng mabagal at hindi matinding paggalaw ay nagpapataas ng produksyon ng dopamine. At ang dopamine ang nagsisilbing apoy sa likod ng motibasyon, saya, at emosyonal na katatagan. Sa isang lipunang nahuhumaling sa performance, kadalasan nating tinitingnan ang paggalaw bilang obligasyon, bilang numero, bilang layunin. 10,000 hakbang, 40 minutong ehersisyo, dami ng calories na nasunog. Pero ang katawan, hindi kailangang may palabas para gumaling. Kailangan lang nitong gumalaw. Hindi hinihintay ng dopamine ang perpektong session sa gym. Tumutugon ito sa ritmo, sa agos, sa banayad na pagbabalik ng hininga, dugo at balanse. Maging totoo tayo. Kapag mababa ang pakiramdam natin, depresyonado, balisa, o tila walang koneksyon, ang unang nawawala ay ang paggalaw. Umuupo tayo, nagso-scroll, natutulog ng sobra, at nalulugmok. Pero ang totoo, sa mismong sandaling iyon, mas kailangan natin ang paggalaw. Hindi para magpakitang gilas, hindi para magpursigi, kundi para mag-reset. Bawat anyo ng pagkakabara, pisikal man o emosyonal, ay senyales na may bahagi sa loob natin na kailangang kumilos, hindi mag-isip pa ng mas marami. At hindi ito basta-bastang modernong wellness talk. Alam na ito ng mga Stoic mahigit 2,000 taon na ang nakalipas. Si Cleanthes, isa sa mga unang Stoic, ay isang manggagawang manual. Gabi-gabi siyang nagbubuhat ng tubig at araw-araw siyang nag-aaral at nagmumuni-muni. Para sa kanya, ang pisikal na trabaho ay hindi hiwalay sa linaw ng isipan. Ito ang pintuan patungo roon. Ginagalaw niya ang kanyang katawan para manatiling matalas ang kanyang isip. Iyon ang kanyang ritmo. Iyon ang kanyang disiplina. Hindi mo kailangan ng sinaunang balabal o modernong fitness app para isabuhay ito. Sabihin nating nabibigatan ka sa trabaho. Ang instinct mo ay umupo ng mas matagal, magpuyat, at isipin pang mabuti ang solusyon. Pero paano kung ang solusyon ay isang 10 minutong lakad sa labas? Paano kung ang mismong paggalaw, ang pahinga, ang ritmo, ang sikat ng araw, ang katahimikan, ay sapat na upang baguhin ang kemikal sa iyong utak at ibalik ang iyong linaw? Kahit sa antas ng neurological, ang paggalaw ay tumutulong hindi lang sa dopamine kundi pati sa serotonin, norepinephrine, at endorphins. Ang buong orkestra ng iyong emosyonal na kalusugan. Hindi nito binubura ang mga problema, pero binabago nito ang kakayahan mong harapin ang mga iyon. At heto ang pinakamaganda, hindi ito kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang tumakbo, hindi mo kailangang mamahaling sapatos, at hindi mo kailangang itrack ang kahit ano. Ang kailangan mo lang ay magsimula. Pwede mong simulan ngayon. Tumayo at iunat ang iyong mga braso, igalaw ng marahan ang leeg mo, maglakad ng nakapaa sa loob ng bahay ng may layunin. Kung kaya mo, lumabas.
Hayaan mong makipagtagpo ang iyong mga pandama sa tunay na mundo, hindi sa nasa screen ng iyong telepono. Gawin mo ito hindi dahil sira ka, kundi dahil ang katawan mo ay hindi nilikhang manatiling walang galaw ng matagal. Gawin mo ito dahil ang galaw ay katotohanan. Dahil ang isip na kumikilos ay mas maraming natutuklasan kaysa sa isipan na nag-iisa. At dahil ang paggaling ay hindi dramatikong kilos, ito'y ang mabagal, tuloy-tuloy na pagbabalik sa isang simpleng bagay, ang presensya. Gawin mong bahagi ng iyong araw-araw ang paggalaw, hindi bilang parusa, kundi bilang pahintulot. Pahintulot na muling kumonekta sa sarili. Pahintulot na bitawan ang stress sa halip na itago ito. Pahintulot na maramdaman muli ang iyong katawan, hindi bilang pabigat, kundi bilang kakampi. Kaya itanong mo sa sarili mo ngayon, anong uri ng paggalaw ang maibibigay ko sa sarili ko ngayon? Hindi kung ano ang inaasahan ng mundo, hindi kung ano ang maganda sa social media, ano ang kailangan ng katawan mo. Pagkatiwalaan mo ito, igalang mo ito, at pagkatapos, gumalaw kahit dahan-dahan, dahil sa bawat galaw, dumadaloy ang dopamine at kasabay nito, muling bumabalik ang tunay na pakiramdam ng pagiging buhay. 2. Kumain ng may katalinuhan, hindi dahil sa emosyon. Ano ang unang bagay na hinahanap ng marami sa atin kapag tayo'y malungkot, nababato, o labis na nai-stress? Hindi katahimikan, hindi paghinga, hindi pagninilay, kundi pagkain. Hindi dahil gutom tayo, kundi dahil nasasaktan tayo. Sa isang iglap, yung kagat ng matamis, maalat, o pampakalmang pagkain ay tila nakakapawi ng ingay. Pero ito ang madalas nating hindi naiisip. Tuwing tayo'y kumakain ng dahil sa emosyon, hindi lang katawan ang pinapakain natin. Binabago rin natin ang wiring ng ating utak. Kadalasan, nasisira natin ang natural na balanse ng ating pinakamakapangyarihang mga neurotransmitter, kabilang ang dopamine. Ang dopamine ay malalim ang koneksyon sa nutrisyon. Literal na naaapektuhan ng pagkain mo kung paano gumagana ang iyong utak, kung paano ka emosyonal na nararamdaman, at kung gaano ka kaklaro o kalabo mag-isip. Ang mga pagkaing mayaman sa protina, malulusog na taba, at mataas sa amino acid na tyrosine ang nagsisilbing pundasyon ng dopamine. Tinutulungan nito ang iyong utak na gumawa ng enerhiyang kailangan para mag-focus, kumilos, at manatiling kalmado. Pero kapag pinalitan mo ang tunay na nutrisyon ng asukal, processed food, o emotional binge eating, baka gumaan ang pakiramdam mo sa loob ng 10 minuto, pero masisira ang buong araw mo pagkatapos. Hindi man pinag-usapan ng mga Stoic ang amino acids o neurochemistry, may isa silang bagay na malinaw na nauunawaan. Ang disiplina sa kung ano ang nilalagay mo sa katawan mo ay nagdudulot ng kalinawan sa pag-iisip. Sabi ni Seneca, ang pagkalasing ay walang iba kundi kusang loob na kabaliwan. Hindi lang niya tinutukoy ang alak, binabalaan niya tayo laban sa anumang uri ng labis-labis na nagpapalabo sa isipan at nagpapahina ng kalooban. At ang pagkain,
lalo na sa oras ng stress o lungkot, ay madalas nagiging ganitong uri ng pagtakas. Kaya't ang tanong ay hindi, ano ang dapat kong kainin para pumayat? O ano ang uso ngayon? Ang tanong ay, anong klaseng pagkain ang tumutulong sa akin maging malinaw ang isipan at matatag ang emosyon? Malaking kaibahan yan. Hindi ito tungkol sa guilt o hiya. Ito'y tungkol sa kamalayan. Kumusta ang pakiramdam ng katawan mo pagkatapos kumain? Kumusta ang utak mo makalipas ang 2 oras? Nagbigay ba ng enerhiya ang kinain mo o inubos nito ang lakas mo? Ituloy pa natin. Ipagpalagay mong sinimulan mo ang araw mo sa protina, gulay at sapat na tubig. Ang ginawa mo, bago ka pa tumingin sa telepono o makiharap sa mundo, ay nagpadala ng mensahe sa iyong utak. Mas pinahahalagahan ko ang katatagan kaysa sa pansamantalang kasiyahan. Nakalikha ka ng dopamine sa natural na paraan, hindi sa caffeine o asukal, kundi sa totoong nutrisyon, at tutugon ang katawan mo ng may kalinawan. Hindi ka basta-basta padadala sa bugso ng emosyon. Mas tatahimik ang iyong mga cravings. Mas grounded ang iyong pakiramdam. Ngayon, ihambing mo yan sa pag-skip ng pagkain o sa labis na pagkain sa gabi dahil sa emosyon. Gigising kang lutang, walang gana. Babagsak ang blood sugar mo sa kalagitnaan ng umaga. Hahanap ka ng dopamine sa labas, sa pag-scroll, pag-snap, pagkain ng kung ano-ano. At hindi ito dahil tamad ka o wala kang disiplina, kundi dahil sinusubukang punan ng utak mo ang kulang na ibinigay ng pagkain mo. Ito ang dahilan kung bakit ang pagkain ng may katalinuhan ay isa sa pinakamataas na anyo ng paggalang sa sarili. Hindi clean eating, hindi pagiging perpekto, kundi katalinuhan ang tahimik na kaalamang nagsasabing, ganito ko gustong maramdaman, kaya ito ang pipiliin kong ilagay sa katawan ko. Hindi ito simpleng dieta, ito'y pagkakakilanlan, ito'y pagmamay-ari sa sarili. At oo, kailangan nito ng effort. Kailangan ng kamalayang magtanong, totoo bang gutom ako o may iniiwasan lang ako? Kailangan ng lakas ng loob para umiwas sa mabilisang ginhawa. Pero sa bawat pagpili mo ng nutrisyon sa halip na pamamanhid, pinapalakas mo ang emosyonal mong pundasyon. Sinasabihan mo ang iyong nervous system, hindi ko kailangang tumakas. Kaya kong umupo, kaya kong makaramdam, kaya kong tumugon, hindi lang basta mag-react. Ang pagkain ay impormasyon. Bawat subo ay mensahe sa iyong mga selula, sa iyong mood, sa iyong motibasyon. At kapag pumipili ka ng may layunin, kapag binubuo mo ang iyong pagkain ng may pag-iisip, hindi mo lang pinapakain ang katawan mo, hinuhubog mo ang magiging kalagayan ng iyong isip. Isang plato, isang hakbang. Kaya sa susunod na tumayo ka sa harap ng ref o bumukas ng cabinet sa gitna ng stress, huminto ka, huminga, at tanungin ang sarili, ano ba talaga ang kailangan ko ngayon? Baka kailangan mo ng lakas, baka kailangan mo ng pahinga, baka koneksyon ang hinahanap mo, o baka
Ang kailangan mo lang ay manahimik. Huwag mong pakainin ang iyong damdamin. Pakainin mo ang kinabukasan mo. Dahil kung ano ang kinokonsumo mo, iyon ang mararamdaman mo. At kung gusto mong makaramdam ng lakas, linaw, at determinasyon, dapat ipakita rin yan sa pagpili mo ng pagkain. Matulog na. Para kang muling binubuhay ang iyong kaluluwa. Kailan ang huli mong tunay na nagpahinga? Hindi lang basta pumikit, kundi binigyan mo talaga ng pahintulot ang katawan at isipan mong mag-reset ng buo. Sa mundong pinapalaki ang ganda ng pagiging abala at tahimik na nasusunog sa pagod, ang tulog ay madalas binabaliwala. Parang luho, hindi pangangailangan. Parang kaya mo lang ituloy-tuloy, damihan ng kape, at magpatuloy sa pag-push kahit na may kapalit. Pero ito ang totoo. Ang iyong nervous system ay hindi tumitigil sa pagbulong. Ang tulog ay hindi optional. Ito'y isang biological na hindi pwedeng tawaran. At kapag pinapalampas, minamadali, o hindi pinahahalagahan ng tulog, humihinto ang iyong utak sa maayos nitong paggana, lalo na pagdating sa dopamine. Ang produksyon ng dopamine ay labis na nakadepende sa malalim at nakapagpapagaling na tulog. Sa gabi, ang iyong utak ay nagsasagawa ng isang uri ng internal na paglilinis. Inaalis nito ang mga lason, ibinabalik sa balanse ang mga hormones, at nire-restore ang mga neurotransmitter na tumutulong sa iyo upang manatiling emosyonal na kalmado. Kung wala kang dekalidad na tulog, bumababa ang sensitivity ng iyong dopamine receptors. Kaya kailangan mo ng mas maraming stimulation para maramdaman ang parehong motibasyon, hanggang sa tuluyan mo nang hindi maramdaman ng kahit ano. Napansin mo bang kahit maliit na problema ay parang sobrang bigat kapag kulang ka sa tulog? Na parang ang pasensya mo'y manipis, nawawala ang gana, at parang ang lahat ay masyadong emosyonal? Hindi lang ito pagod. Ito ang utak mong gumagana sa kulang na kemikal. Tila naghahanap ito ng lakas sa ubos ng baterya at hindi nito kayang magpatuloy ng maayos o matagal. Maaring wala mang sleep studies noon ang mga Stoic, pero alam nila ang koneksyon ng pahinga sa malinaw na pag-iisip. Araw-araw pinapaalalahanan ni Marcus Aurelius ang sarili niyang bumangon at gampanan ang tungkulin bilang tao, pero alam rin niya ang kahalagahan ng paghahanda at ang pahinga ay isang anyo ng paghahanda. Ito ang nagbibigay sa iyo ng kakayahang harapin ang mundo, hindi bilang magulong, reactive na nilalang, kundi bilang kalmado, malinaw, at may kakayahang individual. Kapag wala ito, ang filosofiya mo ay nananatiling ideya lang. Kapag meron, nagiging buhay ito sa gawa. At gayon pa man, marami sa atin ang ipinagpapalit ang tulog para sa huwad na pagiging produktibo. Ginagabi sa pagtatrabaho, walang tigil sa pag-scroll, o nananahimik sa harap ng screen. Akala natin, mas marami tayong natatapos, pero ang totoo, ninanakawan natin ang sarili natin ng kinabukasan, ng kalinawan, emosyonal na katatagan,
at ng kakayahang maging present. Isa sa pinakamakapangyarihang desisyong pwede mong gawin para sa iyong mental at emosyonal na kalusugan ay hindi ang mas magtrabaho, kundi ang mas matulog ng maayos. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Hindi mo kailangang makabuo ng 8 oras ng tulog gabi-gabi, pero kailangan mo ng ritmo, konsistensya, at isang sagradong hangganan tuwing gabi. Isang hangganang nagsasabing, oras ko na ito, panahon ko na para i-reboot ang kaluluwa ko. Hinaan ang ilaw, patayin ang ingay, hayaan mong magpahinga ang iyong isipan. Iregalo mo sa sarili mo ang transisyon mula sa paggawa tungo sa pagiging, mula sa ingay patungo sa katahimikan, at alam mong hindi ito laging magiging madali. Matutukso kang sumilip sa isang mensahe pa o tapusin ang isang gawain pa. Pero tandaan ito, ang pagod na isip ay hindi nag-iisip, nagrereklamo. Hindi ito lumulutas ng problema, lumilikha ito ng bago. Kung gusto mong gumanda ang mga araw mo, simulan mo sa mga gabi mo. Protektahan mo ang tulog mo na parang nakasalalay dito ang kinabukasan mo dahil ganun nga. Gawing santuwaryo ang iyong kwarto, malamig, madilim, tahimik. Walang stimulasyon, walang husga. Isang espasyong pwede kang magbitiw, mahulog, at maghilom. At kung nahihirapan kang matulog, magsimula ka sa maliit. Parehong oras gabi-gabi, walang screen 1 oras bago matulog, banayad na tunog, malalim na paghinga. Hindi dahil hinahabol mo ang perpektong tulog, kundi dahil ginagalang mo ang pinakamalalim na pangangailangan ng isip. Ang makapagpahinga at makapag-reset. Kaya tanungin mo ang sarili mo, ano ang magbabago sa buhay ko kung siseryosohin ko ang pagtulog gaya ng pagseseryoso ko sa mga layunin ko? Dahil tuwing pinipili mong pahalagahan ang pahinga, nag-i-invest ka sa kalinawan, enerhiya, at focus para sa susunod na araw. Nagtatayo ka ng pundasyong hindi kayang palitan ng kahit anong supplement o morning routine. Hindi mo kayang takasan ang pagod, pero kaya mo itong talunin sa pamamagitan ng pagturing sa tulog bilang ritual ng paggalang sa sarili. I-reboot mo ang kaluluwa mo, gabi-gabi. Number 4. Umupo, kasama ang iyong sarili sa katahimikan. Kailan ka huling tunay na naging mag-isa, kasama ang iyong mga iniisip na walang screen, walang gawain, at walang abala sa harap mo? Hindi ka nag-i-scroll, hindi nagpaplano, hindi sinusubukang maging produktibo. Basta umuupo, humihinga, nakikinig sa katahimikan. Para sa karamihan ngayon, ang ganitong uri ng pagninilay ay parang hindi natural. Minsan pa nga ay nakakailang. Pero sa katahimikan, nagsisimula ang paghilom. Dito muling naibabalik ang dopamine, hindi sa pamamagitan ng stimulus, kundi sa presensya. Dito nakasusumpong ng balanse ang nervous system. At dito muling bumabalik sa tahanan ng iyong isipan. Nabubuhay tayo sa panahong puno ng walang katapusang ingay. Mga notifikasyon, algorithm, musika sa background, at listahan ng mga kailangang gawin.
laging may pumapasok sa ating mga pandama. At kahit na tayo'y abala, madalas naman tayong napuputol sa koneksyon. Koneksyon sa sarili nating boses, sa kalinawan, sa damdamin, sa katotohanan. Matagal na itong naunawaan ng mga Stoic, kahit wala pang teknolohiya noon. Naniniwala sila na ang isipan ay dapat sanayin, hindi lang para mag-isip ng mahusay, kundi para umupo ng payapa, tiisin ang katahimikan, at harapin ang sarili ng hindi natatakot. Isinulat ni Marcus Aurelius, "Wala nang mas tahimik o hindi magulong kanlungan para sa tao, kundi ang sariling kaluluwa." Hindi iyon simpleng tulang payo. Iyon ay isang paanyaya na lumingon sa loob, hindi upang takasan ang buhay, kundi upang mas mabisang makabalik dito nang buo ang presensya. Sa pananaw ng agham, ang katahimikan sa pamamagitan ng meditasyon o mindfulness ay direktang nagpapataas ng dopamine at serotonin. Pinapalakas nito ang kakayahan ng utak na ayusin ang emosyon. Inaayos nito ang takbo ng isipan tungo sa linaw at kapayapaan. Pero higit pa roon, ibinabalik ng katahimikan ang iyong kapangyarihan. Kapag umuupo ka sa katahimikan, kahit 5 minuto lang, lumalabas ka sa pagiging reactive. Hindi ka na tumatakbo mula sa damdamin. Pinapayagan mong umangat ito, huminga at humupa. Sinisimulan mong pagmasdan ang iyong iniisip, imbes na makisama sa mga ito. Lumilikha ka ng espasyo sa pagitan ng damdamin at kilos. At sa espasyong iyon, naroroon ang pagbabago. Ilapat natin ito sa tunay na sitwasyon. Sabihin nating ikaw ay overwhelmed. Karaniwan, baka kunin mo ang iyong telepono, tumawag sa isang kaibigan, kumain ng kung ano, o maghanap ng distraksyon. Pero sa halip, huminto ka, umupo, huminga. Tinanong mo ang sarili, ano ba talaga ang nararamdaman ko ngayon? Hindi mo ito sinusuri, pinagmamasdan mo lang, at biglang lumalambot ang ingay, nawawala ang higpit ng emosyon. Yung bahagi ng utak mo na responsable sa dopamine, ang reward at motivation system mo, ay nagsisimulang gumana, hindi dahil sa panlabas na stimulation, kundi sa kakayahan mong maging naroroon sa mismong sandali. Kaya maraming taong regular na nagme-meditate ang nagsasabing mas motivated sila, mas emosyonal na balanse, at mas nakakapag-focus. Hindi dahil iniiwasan nila ang mundo, kundi dahil hinaharap nila ito mula sa panloob na katahimikan. Hindi kailangang naka-lotus position ka at tahimik ng 1 oras para maranasan ang katahimikan. Maaring ito ay isang tahimik na umaga na may kasamang tasa ng tsaa. Maaari itong 10 minutong nakapikit bago magsimula ang araw. Maaaring ito'y isang maingat na paglalakad na walang telepono. Tanging hinga at hakbang lang. Hindi mahalaga ang anyo. Ang mahalaga ay ang intensyon. Hindi mo ito ginagawa para magpakitang tao. Ginagawa mo ito para alalahanin kung sino ka sa ilalim ng lahat ng ingay. Kaya tanungin mo ang sarili,
Ano kaya ang magbabago kung araw-araw ay bibigyan ko ang sarili ko ng 5 minutong walang distraksyon at puro katahimikan? Makakahanap ka kaya ng linaw, kapayapaan o lungkot na matagal mo nang iniiwasan? Maaaring oo, at ayos lang ang lahat ng iyon. Dahil ang katahimikan ay hindi laging magaan sa pakiramdam. Pero palagi itong totoo. At ang katotohanan ay unang hakbang sa paghilom, paglago, at mental na tibay. Hindi mo kailangang maging monghe. Kailangan mo lang maging bukas. Bukas na huminto, umupo, at pakinggan ang boses sa ilalim ng kaguluhan. Dahil tanging sa katahimikan natin tunay na naririnig ang sarili nating tinig. At kung minsan, ang tinig na iyon, kapag narinig, ay sapat na upang muling matagpuan ang ating daan. Magtakda ng mga layunin at ipagdiwang ang maliliit na tagumpay. Napansin mo na ba kung gaano kasarap sa pakiramdam ang makapag-check ng kahit simpleng gawain sa iyong listahan? Hindi ito tungkol sa laki ng task, kundi sa momentum, sa pakiramdam na umuusad ka, kahit paunti-unti. Isang pahiwatig sa iyong utak na hindi ka na nakatigil. Ang pakiramdam na iyon, ang panandaliang tuwa, iyan ang dopamine. Isa ito sa pinakamakapangyarihang likas na motibasyon ng ating utak kung matututo tayong makipagkaisa rito sa halip na salungatin ito. Namumulaklak ang dopamine hindi lang sa malalaking tagumpay, kundi sa progreso, sa bawat galaw, sa bawat ebidensya na hindi ka na stagnant. Ang problema, marami ang masyadong matagal bago maramdaman ang pagmamalaki sa sarili. Naghihintay sila hanggang sa makamit ang lahat. Matapos ang pagbabawas ng timbang, makuha ang trabaho, matapos ang libro, ganap na gumaling. Sa ganitong paraan, ninanakawan nila ang utak ng mga reward signal na sana'y tutulong para manatiling consistent. Hindi inobses ng mga stoic ang ideya ng tagumpay, pero nauunawaan nila ang halaga ng direksyon. Sabi ni Epictetus, una, sabihin mo sa sarili mo kung sino ang nais mong maging, at pagkatapos ay gawin mo ang kailangang gawin. Iyon ang pinakapayak at tapat na anyo ng goal setting. Hindi pantasya, hindi wishful thinking, kundi malinaw na desisyon na sinusundan ng tuloy-tuloy na aksyon. At doon ipinapanganak ang tunay na motibasyon, hindi mula sa inspirasyon o swerte, kundi sa maliliit at sinadyang hakbang araw-araw. Gawin nating praktikal. Sabihin nating may malaki kang layunin, gaya ng pagpapabuti ng kalusugan, pagsusulat ng libro, pagbabago ng career, o paglinang ng emosyonal na tibay. Kung hihintayin mo lang ang saya sa dulo, mapapagod ka. Mararamdaman ng utak mo na laging may kulang. Pero kung magtatakda ka ng micro goals, uminom ng 1 basong tubig sa umaga, magsulat ng 100 salita, huminga ng malalim sa halip na mag-react, at ipagdiriwang mo ang mga ito, dadaloy ang dopamine. Tinuturuan mo ang utak mong iugnay ang pagsisikap sa gantimpala
Hindi ito basta psikolohikal na kaaliwan lang. Ipinapakita ng pananaliksik na kapag kinikilala at ipinagdiriwang natin ang maliliit na tagumpay, pinapatibay natin ang mga koneksyon sa utak na nagpapatuloy sa atin. Literal tayong nire-rewire para mas mahalin ang proseso, hindi lang ang resulta. Isipin mo ang isang batang natutong maglakad. Bawat hakbang ay pinapalakpakan. Bawat pagkadapa, inaalalayan. Bakit natin ito tinigil sa ating sarili bilang matatanda? Bakit natin binabaliwala ang progreso kapag hindi ito perpekto? Hindi mo mabubuo ang kadakilaan sa isang gabi. Binubuo ito sa bawat tapat na desisyong inuulit. At bawat desisyong iyon ay isang ladrilyo sa pundasyon ng kung sino ka nagiging. Gawin mo itong kasanayan. Magtakda ng mga layunin, pero gawing makatotohanan at abot kamay. Pagkatapos, subaybayan ang iyong mga tagumpay, hindi para sa papuri ng iba, kundi para sa sarili mo, para sa iyong isipan. Gumawa ng maliit na journal, isang tala sa iyong telepono o isang tahimik na ngiti sa pagtatapos ng araw na nagsasabing, "Nagpakita ako ngayon, umusad ako." Hindi yon kahinaan. Iyon ay karunungan. Iyon ang dopamine na sinadyang buuin bilang kasangkapan, hindi panlilin lang. At huwag mong maliitin ang epekto nito sa emosyon. Sa bawat pagdiriwang